Ang isa sa mga pinakamagandang payment method sa mga rental property ay yung tinatawag na PDC or post-dated check. Nasabi ko na sa mga vlog ko before yung mga advantage and disadvantage nito. At isa sa mga pinakamagandang ibibigay nito sa iyo is pwede mong ma-automate yung mga rental properties mo gamit yung PDC. Kasi hindi ka na masyado makikipag-interact sa mga tenant. Mag-aantay ka lang every month nung date na nakasulat doon at yun na yung pinaka-effort na pwede mong gawin. I-encash lang yun sa bangko. That's it. Tapos na. Pwede mo na record sa mga sales logbook mo, nabayad na tong tenant na to. Hindi ka na makikipag-usap sa kanila kapag nangyari to. Pero alam mo ba na marami ring disadvantage dito according sa na-experience natin. At isi-share ko yun sa inyo today. Pero bago nga pala tayo mag-start, baka pwede naman ako makingin sa inyo na isang like lang sa video na to. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na mahilig sa mga ganitong klaseng video. At mag-comment ka na rin na mga gusto mong topic or mga gusto mong additional sa vlog natin na mapag-usapan today. Number 1 na disadvantage ng paggamit or pagtanggap ng PDC is hindi lahat nabibigyan ng chance na ma-issuean ng bangko ng post-dated check. Tawagin na lang natin PDC kasi medyo mahaba yung post-dated check. Nalaman ko to kasi nung unang beses ako nagpa-rent, ni-required ko talaga lahat ng tenant na mag-issue ng PDC. Pag hindi sila nag-issue ng PDC, is hindi ko sila tatanggapin. Until such time nakita ko na karamihan sa mga tenant na nag-apply na gusto mag-rent sa atin, is nalaman ko sa kanila na nahihirapan daw talaga sila. So ang ginawa natin is nag-ask tayo sa mismong banker na kilala natin na bakit nahihirapan itong mga tao to na mag-apply ng PDC at ito yung sinabi ng bangko sa atin. Sabi ng bangko, hindi raw lahat nabibigyan ng chance na magkaroon ng PDC or ng cheque. Dahil naapektuhan daw ng credit score yung chance mo makapag-open dito sa Pilipinas ng cheque. Hindi ko lang alam kung sa ibang bansa ganun din. Kasama na rin dyan yung ADS din. Hindi naman porket may laman yung pera mo sa bangko, pwede ka na kagad issuean ngayon na rin. Titignan din pala ng bangko yung kapasidad ng mga taon to na makapag-open ng PDC. Dahil nga, medyo delikado raw pala ang pagbibigay ng PDC sa kahit kaninong tao dahil maaari daw magamit sa kasamaan yung mga cheque na to. So parang sinasabi lang ng bangko, tinitignan din nila yung track record ng tao bago makapag-open ng cheque or ng checking account. Parang pinoprotektahan ng bangko yung mga ganitong klaseng possible na maling transaction someday. So to make the long story short, is hindi pala lahat pwedeng mapagbigyan ng PDC. May mga piling tao lang din sa atin na maaaring mapagbigyan ito. Tulad sa akin, hindi naman ako nahihirapan. May mga kakilala ko, madali lang din nakakuha. Pero may mga kakilala din akong nahihirapan kumuha nun. On the other hand, kung mapansin nyo yung mga big corporation na mga rental property, especially sa mga commercial napansin nyo, nag-require lagi sila ng PDC. Siyempre, medyo ibang usapan na guys pag medyo malaki yan yung presyo. Commercial, tas mga mamahaling residential, nag-require talaga yan ng PDC dahil alam nila, their tenants can afford. So in order for you makapag-rent sa isang commercial property, mas mabuting ayusin mo na kaagad yung financial stability mo ngayon at mas maganda sana kung magkakaroon ka ng cheque someday. Sinyalis ito na may kakayanan ka magbayad or mag-issue ng cheque. Hindi naman 100%, syempre may chance pa rin mang-scam ka ng tao. Pero lumiliit yung chance na mga ganitong klaseng factor. So sa mga balak magtayo ng business in someday, mabuting magkaroon din kayo ng mga checking account. Ngayon pa lang i-workout nyo na yan para kung magtatayo kayo ng business someday at uupa kayo sa mga commercial property, walang masyadong question yung mangyayari dahil nga you can afford at meron kang financial stability. Basta wag nyo lang gagamitin sa kasamaan yung mga cheque na yan kasi pwede ma-issue yan maraming issue ng ganyan, mga tumatalbog na cheque. Wag nyo hahayaan yung iba na magamit yung cheque mo na yan sa mga ganyang klaseng activities. Number 2, maaari kang ma-scam. Although maliit lang naman yung chance, hindi naman malaki, pero may chance ka pa rin ma-scam pag PDC yung tinatanggap mo. Ang tip ko po sa inyo, once na nagpapa-issue kayo ng cheque sa mga tenant nyo, mabuting wag nyo ipapasulat yung salitang cash. At maaari sa authorized personnel mo or dun sa pangalan mismo ng landlord. Kung ikaw yung landlord, so pangalan mo sa'yo. Wag mo nang papangalan sa iba. Wag mo ilalagay yung cash, pay to the order of cash. Dahil pwedeng ma-withdraw yan ng kahit sino. May mga stories ako before na narinig, na na-encash yung mga cheque na yan dahil sa mga ganyang issue, yung sinabi ko kanina tungkol sa cash. Tapos yung taon naman niya, na nag-i-encash ng mga cheque galing sa mga tenant, is pinalitan niya yung mga cheque na yun ng mga peking cheque, na tumatalbog. Actually, nahuli din naman yan, naayos din naman yan dahil sa mga audit na nagaganap sa kanila every month. So, mas better sana kung meron din kayong audit, siguro at least twice a month or once a month para maiwasan yung mga ganitong klaseng insidente at ma-check, ma-audit yung mga financial documents kung legitimate ba. So, to make the long story short, yung landlord na yun, muntik na tuloy manakawan dahil sa maling practice nila before. Pero mabuti naman na-recover naman yung pera nila before. Number 3, may delay na mangyayari. Unlike cash, yung PDC ay sometimes it might take 2 to 4 days depende sa holidays and business days. So, sa mga baguhan pa lang yung PDC, so kunyari naghulog ka kunwari ng Wednesday, ang clearing niyan madalas
last is 2 p.m. So hanggat maaari, mas maaga sana sa 2 p.m. Then the next business days, ma-e-encash mo na yung pera or mabibigay na sa account mo. May experience ako before na hinulog ko yung yung cheque by Thursday ng alas 3. So tapos na yung cut-off. Kinabukasan pala Friday, tas hanggang Monday yata, nag-holiday no, nakalimutan ko na, 2 years ago yata yun. Basta walang pasok yung bangko na pinuntahan ko noon, naibigay sa akin yung pera Wednesday na. Ibig sabihin na i-deposit lang sa account ko by Wednesday na. Napakatagal, almost 6 days yata or 5 days bago ma-encash dahil sa mga rare case na katulad nun. Pero syempre, rare case yun, hindi naman yun lagi nangyari. Pero ibig sabihin, ang point ko lang dito is maaari kang ma-delay yung cash flow mo dahil sa business days na tinatawag or clearing, no, na meron sa mga PDC. Pero syempre, kung hindi ka naman maarte at wala ka man pakialam sa mga ganong issue, lalong-lalo na kung maliit pa lang naman yung mga rental property, so okay lang siguro yan. Huwag mo nang problemahin yung delay kasi mayaman ka naman. Hindi, yun lang. Kung sa tingin nyo, okay lang sa inyong delay, so skip nyo na tong number 3 na to. Number 4, pwedeng mawala yung cheque. Medyo big issue yung pagkawala ng cheque sa ibang mga tao or company, pero meron namang hindi naman sila ganun kaarte at madali naman to napaprocess. Pero in some cases na nabalitaan ko na may nawalang cheque na bayad ng tenant galing sa isang company or corporation, nakapag-request naman sila ng another cheque or payment dun sa tenant nila, pero na-delay po yun. Bukod doon, may mga affidavit of loss, may mga documentation pang ginawa bago nila ma-receive ulit yung pera or yung cheque, na tumagal din ng mga couple of weeks din yata yun kung di ako nagkakamali. At in some cases pa nga may mga charges pa sa landlord dyan, depende sa contract, no? Kasi nga syempre may financial loss, no? Or may financial hassle na mangyayari doon sa other party, so I think karapatan naman din yun ng tenant, no? Na i-charge ka din sa kung magkano man yung charges nila doon sa company nila pag minawawalang mga cheque. Yan guys, yung mga disadvantage na nakita ko sa pag-i-issue or pagtanggap ng PDC. Pero para sa akin, PDC pa rin isa sa mga pinakamagandang mode of payment sa mga tenants. Pinag-usapan lang talaga natin yung disadvantage para hindi na maulit sa inyo yung mga nangyaring kapalpakan sa akin before or sa mga iba nating kakilala na landlord na tumanggap niyan at nagkamali sa mga prosesong ginawa nila para hindi na rin maulit sa inyo yun. Yun lang guys, if you learn something today, baka pwede naman kayo mag-like dito sa video natin. Ayun, share nyo na rin sa mga friends nyo at follow nyo na rin tayo dito sa ating Facebook para sa mga more videos about real estate. Yun lang.